So yan mga kabayan, welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review. At eto nga mga karbi natin, umamin na Rimulya umaksyon sa anak. Bistado naman ang dalawang malalaking opisyal ng Kamara mga kababayan. Okay, budget inaapura na, wala nang pera. Aba mga karbi natin, baka wala nang pera kasi apurado na naman sila. Naipasa agad ang 2026 national budget. Alright? Bago po natin simulan yan mga kababayan, kung di ka pa po nakapag-subscribe sa ating channel, pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. At eto, simulan po natin ang ating balitaan dito po kay Vice President Sara Duterte. 889.2 million OBP budget inaprubahan sa BICAM. Ayan mga kababayan, ano pong inyong masasabi dyan Inaprubahan na po ang 889.2 million. Ang coverage po niyan, buong Pilipinas nationwide po ang coverage ng 889.2 million na yan mga kababayan. So comparing, ito hindi naman dapat nating i-compare pero i-compare na rin po natin. Comparing sa budget ng Pangulo na tumataginting na 28 billion pesos ni hindi nga po katiting lang itong 889.2 million at saka babatikusin pa din ito nila. We expect na babatikusin pa nila itong 889 million kumpara po doon sa 28 billion ng budget ng Pangulo mga kababayan. Di ba? Tingnan niya natin yung opinion ng ating mga kabayan, yung kanina pong naging komento. Eto tingnan niya natin. How small daw sabi dito. Milyon lang, hindi billion kay BP Sara pero maraming nagawa. Maraming natulungan, not like Bongbong Marcos na 7 rooms lang ang nagawa for almost 4 years. Anong 7 rooms? Walang big project, walang programa, negative pa ang PhilHealth ng mga Pilipino dahil sa korupsyon na benta pa. Ang gold reserve natin na benta pa. Left and right na nakawan ng gobyerno, mali-mali ang pera kinulimbat ng mga PI. Ayan mga kaubayan. Ang haba ng komento ni Fume Vlog. Ayan mga karbi natin. Kayo mga kaubayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Tama na po ba yung budget ni Vice President Sara Duterte? 889.2 million po mga kaubayan. Alright? At eto mga karbi natin, pasadahan din po natin ito. Itong paring file ng kasong plunder kay Vice President Sara Duterte sa Ombudsman. Sabi po dito sa balita, ang balita ngayon, paring dating adik, aray ko po, nanawagang ipagdasal siya, gaya umano ng pagdarasal niya para sa atin. Patuloy niyo akong ipagdasal, gaya ng pagdarasal ko para sa inyong lahat. Nako, bakit po Father? Tinatawag na naman po ba kayo ng inyong Diba 15 years po itong adik mga kababayan na father. Tinatawag ka na naman ba ng inyong nakaraan? Minumulto ka na ba ng inyong nakaraan, Father? Nagtatanong lang po kasi gusto nang ipagdasal natin siya So ipinagdadasal ko po, Father, na sana'y mauntog ang ulo ninyo at magising kayo sa pinaggagawa ninyo, Father. Alright? Kayo, ano pong pagdadasal nyo ba itong si Father or hayaan na lang natin to? Samantala mga kababayan, eto naman. Sabi po ni Boying Rimulya, ni Ombudsman Boying Rimulya, sabi niya po, ito po ay patungkol sa kanyang anak Siguro ko may nakapagtanong kasi maingay po ang publiko pagdating po sa kanyang anak Sabi po dito, ganun talaga ang buhay, sabi po ni Ombudsman Boying Rimulya sa pagkabasura ng drug case laban sa kanyang anak. Sabi niya pa, hindi ako kailanman nakipag-usap sa kahit sinong judge.
Ang ginawa ko lang ay binigyan ko siya ng abogado. Ayun. Binigyan ng Department of Justice ng abogado ang kanyang anak. Alright? Wala itong wala po itong conflict of interest, mga kaubayan. Kasi anak niya lang naman ito, di ba? Anak niya lang naman ito na nahulihan ng illegal na droga, kaya wala po itong conflict of interest sa kanila. Magmaangan na lang po tayo, Let's us just all pretend na wala po itong conflict of interest, okay? Iyon lang ang ginawa ko, sabi niya. At naghain sila ng tamang misyon. Ganun talaga ang buhay. Kapag marunong ang abogado at kapag porsigido ka, talagang may nagiging resulta. Ihinayupak. Secretary ka ng Department of Justice. Ipinagtanggol mo yung nahulihan. Sabagay, anak niya kasi. May magagawa ba tayo? Anak niya po yun eh. Diba? Pero wag niyo pong sabihin ganun talagang buhay. No? Kasi parang nakaka-insulto kayo sa mga karaniwang Pilipino, di ba? Sa mga ordinaryong Pilipino. Ibig sabihin kaya pala sila nakukulong dahil di ba? Wala silang koneksyon. Hindi sila marunong mamili ng mga matatalinong abogado, ganun ba 'yon? Ganun bang ibig mong sabihin, Remulla? Parang iniinsulto mo ang sambayan ng Pilipino. Anong ganun talaga ang buhay. Ganun talagang buhay dahil may connection kayo. Diba? Nakakainit ng ulo si Remulla. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan? Teka, magbasa nga tayo ng kaunting Sabi po dito ni Ronald Victor Veloria. Oo nga naman, hindi nga siya nakipag-usap kahit kanino. Sabi naman niya, meron man naman siyang abogado na pwedeng makipag-usap, bakit nga naman pa siya? Saka ganun talaga, basta marunong makipag-usap, yung abogado at magaling makipag-usap, laging may resulta. Oo nga Napaka-unfair po ng buhay, no? Ayan po, ano po ngayon masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang kasi eto, pasadahan naman po natin ang video ito na kung saan, minamadali na po nila ang budget mga kaubayan. Yung 2026 budget gusto na lang ipasa. Ito, pakinggan po natin si Ante Clara. Maganda po ang suwestyon ni Senator Ping Lacson. Pero ang nais po talaga ng Pangulo ay hindi magkaroon ng reenacted budget. At hindi pa naman po natatapos ang Disyembre. December 17 pa lang po. At sa tingin po ng Pangulo ay may sapat pang panahon para atalin ito. Sunod na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star. So, we understand, Yusek, that you still prefer, of course, ang ideal scenario is to have a timely budget na hindi conducive for corruption. But what would be the lesser evil in the eyes of Malacanang? Yung reenacted na budget sa first quarter or isang unchecked, na sinasabi ni Senator Lacson na unchecked, corruption conducive na GAA? What would be the lesser evil for the administration? I don't want to mention any lesser evil. I will mention a good option. Ang good option, araling mabuti. Hindi pa po tapos ang Disyembre. So, you still would want yung on time na budget? Maayos na budget na maipapasa on time. Actually mga kabayan, walang maayos na budget sa inyo. No? Sa administrasyong ito, walang maayos na budget. Isipin mo coming from the 2023, 24, 25, no? Binubusisi ngayon ng ilang mga concerned citizens, di ba? Dahil nga po, mga kabayan, it is been said, no, na unconstitutional. So, eto na naman, minamadali na naman po nila, yan ang pagpapasa ng budget na ito. Bakit kaya? Wala na bang pera? Wala na ba silang pera, mga kaubayan? Kaya kahit hindi maganda yung budget, sige, okay na yan. Basta at the end of the year, makapagpasa kayo ng budget. Nako. Ano pong masasabi niyo dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. Samantala, eto, 2 pinakamalaking opisyal ng Kamara mga kabayan, House of Representatives, Speaker D and Appropriation Chair. Nako.
ang laki po ng insertion. O eto, nag-insert agad mga kababayan. Nabling insertion sa 2025 budget, tila hindi pa rin talaga natututo ang ilang kongresista. Sa ulat ng PCIJ, House leaders pa raw mismo ang may pinakamalalaking singit para sa 2026 budget. Ang detalye sa agenda report ni Elijah Bonzo. Ilang buwan na ang nakalipas matapos magkaroon ng palit liderato sa Kongreso, bunsod ng sunod-sunod na pagputok ng issue na may ugnay sa flood control scandal. Pero sa House of Representatives, napalitan man ang mga pangalan, parehas na mga posisyon pa rin ang nakatanggap ng pinakamalalaking insertions sa 2026 DPWH budget, ayon sa huling ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Una sa listahan ay ang pumalit kay Congressman Martin Romualdez bilang Speaker na si Isabela 6th District Representative Boji D. Ang distrito ron ni D ang nakatanggap ng pinakamalaking insertion mula kasi sa isinumitong Grabe proposal naman. ng DPWH, tinatayang 1.1 billion pesos lang ang allocated. Pero tumripli ito sa 3.1 billion pesos sa House proposal matapos magkaroon ng halos 2.7 billion peso insertion. Pangalawa sa listahan ang pumalit kay resigned Congressman Zaldico bilang Appropriations Committee Chair na si Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing. Sa initial proposal ng DPWH, 1.6 billion pesos lang ang allocated sa distrito ni Swansing. Pero dumoble ito sa 3.4 billion pesos pagkatapos ng House Budget Deliberation, kung saan nagkaroon siya ng tinatayang 1.77 billion peso insertion. Sumunod sa ikatlong pwesto ang kapatid ni Swansing na si Sultan Kudarat 2nd District Representative Bella Swansing na nakatanggap ng 3.9 billion peso allocation matapos ng tinatayang 1.6 billion peso insertion. Sa kabila naman ang resignation bilang speaker at pagkakadawit sa mga nakatanggap umano ng bilyong-bilyong kickbacks, ang presidential cousin na si Romualdez ang isa raw sa mga nakatanggap ng malaking bulto ng 500 billion peso allocable at non-allocable funds ng DPWH. Nakatanggap ang distrito niya ng 6 billion pesos, mas mababa sa originally proposed na 9.9 billion pesos. Ang distrito naman ni Congressman Bambi Emano ang tanging nakakuha ng mas malaking allocation sa House Budget Proposal na 6.35 billion pesos. So yan mga kaubayan, kasama naman pala si Speaker Martin Romualdez, hindi rin naman pala magpapatalo, no? Ha? Eto sa allocable nga lang siya nakalagay, na medyo malaki-laki po yung kanyang nakuha, no? So what I'm trying to point out dito mga kaubayan, wala pa rin pong pagbabago sa sistema ng Kamara, sa sistema ng House of Representatives, no? Hanggang ngayon, talamak pa rin po ang insertion. Nako po. Anyway, ano po ang inyong masasabi dito? Medyo stressful po ang mga balita ngayon. Pasensya na po kayo. Wala tayong magagawa kung i-share din po ang mga balitang ito para mas marami pa po ang makaalam din po ng mga balitang ito mga kababayan. Alright, ano po ang inyong opinion? I-comment nyo lang po sa baba. Maraming salamat po.